Siniliban ng mga football fan ang mga bisikleta sa Paris, France. May nagtapon pa ng metal barrier sa apoy at nakipagirian. Nangyari yan habang ipinagdiriwang nila ang ikalawang championship title ng football team na Paris Saint-Germain matapos talunin ang Arsenal's Champions League final. Dali-dali namang inapula ng mga bumbero ang mga apoy. Saktong isang linggo matapos ang pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, siyam na ang kumpirmadong nasawi. Habang tumatagal ang pagkuha sa mga natabunan, problema na ang pagsangsang ng amoy sa lugar. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, dito mismo sa kinatatayuan ko, mga 100 metro mula doon sa mismong guho ay masangsang na nga yung amoy na para bang may nabubulok na patay na hayop. Yan din yung iniinda na ilang araw na raw ng mga residenteng nakausap namin. Pero hindi yan tuloy-tuloy. Depende sa lakas at direksyon ng ihip ng hangin. Ngayon nga, eksaktong isang linggo mula doon sa guho at sa pagpapatuloy ng search, rescue and retrieval operations ay 3 bangkay ang nahukay ng rescuers. Katawan ng isang lalaki ang natagpuan ng rescuers 7:42 kaninang umaga sa Quadrant 2 ng gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Maingat nila itong binalot at inalis mula sa debris. Inaalam ng mga otoridad kung siya ang may-ari ng vaccination card na nakita sa lugar kung saan siya nahukay. Siya na ang ikapitong kumpirmadong nasawi mula sa gumuhong gusali. Ngayong hapon, nakuha ang ikawalo at ikasyam na bangkay. Inaalam pa ng Angeles City Health Office ang pagkakakilala ng dalawang labi sa pamamagitan ng Disaster Victim Identification Protocol. Nasa 11 hinahanap pa rin dito sa guho, pero ayon sa Angeles PIO, habang inaalam pa nila ang identity ng mga natagpuang bangkay ay hindi nila inaalis ang posibilidad na may iba pang nasa guho. Pahirapan at minsay nakapagpapaantala ng operasyon ng panakanakang pag-ulan. May mga nadedetect din daw na paggalaw o movements ng mga pusa at daga sa guho, pero inaalam pa kung may kaugnayan ito sa mga nasawi. Pero ang tiyak, problema na ang masangsang na amoy sa lugar. Kaya nagsasagawa na rin ang disinfection, fogging at misting operation ng Angeles City Sanitation Team sa paligid ng area ng guho para mabawasan ang posibleng banta sa kalusugan sa mga tao dito sa lugar. Narito ang panayam namin sa isa sa mga residente pati na rin sa PIO ng Angeles City. Mabaho. Oo. Anong pakiramdam mo sir? Malakas ang hangin. Nakita po during the patuloy na paghuhukay po ng ating mga responders, and then nung parang nakaka-visual po sila and yung amoy na talagang naging obvious, nagpatawag po nagpa-deploy ng canine dog at na-confirm kung saan yung focus ng area. Doon po nagpatuloy yung ating mga responders upang ma-extricate yung katawan nitong biktima. Sa gitna naman ng investigasyon sa gumuhong gusali, pinatawan ni Angeles Mayor John Lazatin ang preventive suspension epektibo bukas June 1 sina Engineer Marlon Lingat, Structural Engineer ng City Engineer's Office at Architect Norbert Lagman ng City Building Official. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig nila. Ivan, sa ngayon ay pabugso-bugso yung mahinang pag-ulan na nararanasan namin dito. Pero dahil hindi naman malakas ay tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad ayon na rin sa BFP Region 3. Yan ang latest mula rito sa Angeles, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Nagpatikim na ng ulan sa Metro Manila at ilang lugar sa bansa ang umpisa ng habagat season. Pero po sa ilang bahaing lugar, paano kaya naghahanda ang ilang residente? Alamin sa pagtutok ni Danoting Punco. Halos hindi maaninag ang ilang kalsada sa Metro Manila nang biglang umulan kagabi. Kahit hindi pa talaga tag-ulan, precursor o paramdam na ito ng habagat na opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. At asahan din ng mga ulan sa mga susunod na araw habang pinaiigting ngayon ng bagyong Doming ang habagat.
for Metro Manila, magsisimula na yung mga cloudiness starting tomorrow, tapos yung possible na buong araw, maulap at maulan, magsisimula yan ng Tuesday. Dahil yan sa effect ni Domeng, sa ngayon ay generally northward yung paggalaw niya. Sa Sorsogon, pasulpot-sulpot ang ulan kahapon pero malalakas naman ang bugso ng hangin. Malalakas din ang alon kaya nahirapang pumalaot ang mga mangingisda. Sa Davao Occidental naman, rumagasa ang ilog dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Banta rin ang pagguho tuwing matindi ang ulan dahil lumalambot ang lupa. Sa Lake Cebu, South Cotabato, napurnada ang outing ng ilang maliligo sana sa Tedaan, Kini Nature Spring and Falls nang biglang magka-landslide kaninang umaga. Nagka-landslide din sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Pinagtulungang hilahin ang isang pick-up na nahirapang umusad. Nagbabanta rin ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. At taliwas sa pinaniniwala ang mas konti ang ulan pag El Nino, asahan daw na mas marami sa pangkaraniwan ang pag-ulan, lalo pa pagsapit ng Hulyo hanggang Agosto. Common misconception yan, no, na pag sinabi natin El Nino ay walang ulan or tagtuyot. Yung case for this year's El Nino, possible El Nino event ay towards the end of the year pa natin mararanasan yung lesser amount of rainfalls. Kaya naman kahit hindi pa gaanong inuulan, ang ilang mga taga-barangay Bagong Silangan sa Quezon City na laging nabibiktima ng baha tuwing lumalakas at tumatagal ang ulan, meron ng ilang mga pinaghahandaan. Basta yung ginagawa namin dito pag umuulan, inaano na muna namin yung gamit namin. Sinisecure muna namin yung gamit namin, di mababasa. Tapos kami, kahit naman nasa second floor kami, umanib pa din kami, umi-evacuate pa din kami doon sa taas kasi nasa gilid kami ng creek. Yung namin, rep at saka yung washing, yun ang importante para hindi siya maano ng baha. Pero kung sa tubig, lang naman, ulan, hindi naman basta-basta po babaha. Ikaso pag nagpaano yung mga dam, yun doon biglang tataas yung tubig. Yun, kaya nung nakaraang taon, July, buti hanggang dito lang. Hindi umabot sa loob, pero na kami, handa na. Dano Tingkung ko, Nakatutok, 24 Oras. Paglilinaw po sa ulat kahapon tungkol sa investigasyon sa flood control project sa Senado. Kaugnay ito sa komento ni Senate Minority Leader Tito Soto sa lilikhain umanong subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi raw legal kung hindi raw idadaan sa plenaryo. Ngunit ayon sa senador, mali at hindi na ayon sa konteksto ang tanong sa kanya, kaya binawi ng senador ang kanyang pahayag. Nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control scandal. Anya, may bubuing subcommittee para rito at bukas ay mag-i-issue ng mga notice ang Vice Chair ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Mga kapuso, kayo ba ay madaling pawisan at mainitan sa gitna ng matinding init? May posibilidad po na dahil po yan sa mataas na body mass index o yun pong timbang ng isang tao. Ang paliwanag ng eksperto, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Tuwing ramdam ni Alicia ang matinding init, naglalagay siya ng yelo sa bimpo para ipunas sa batok at mga braso. Hirap daw siyang maglakad mula nang madagdagan ng timbang. 87 kilos na kasi siya. Mas nag-iingat pa dahil diabetic at may alta presyon pa. Nung 55 kilos ako, mabilis akong kumilos, hindi ako inihingal, tapos kaya kong maglakad ng ilang oras. Opo, hindi ko nararamdaman yung init nun, pero ngayon parang kunting lakad mo lang, mga 5 minutes, hingal na ako, todo pawis na. Si Eileen Dumilaw, na todo pawis at hingal kapag mainit. 80 kilos na ngayon. Sinusubukan daw niyang mabalik ang 46 kilos na timbang niya noong 2016. Medyo nahirapan akong kumilos yung pag masyadong mainit ang panahon, mabilisan na kilos, inom agad ng tubig para hindi hihingalin. Ayon sa isang eksperto, mas madaling ma-overheat o uminit ang katawan ng taong may sobrang timbang. Ang mataba, maraming what we call excess subcutaneous fat. Yung taba na yon, yung excess subcutaneous fat, it serves as an insulator. Siyempre, pag mas mataba ka, mas malaki ang iyong body mass index, yung tinatawag natin BMI. Kaya mas mataas ang ating heat production, ang paggawa ng init.
Payo nila para hindi makaramdam ng sobrang init ang mga nasa heavier side o obese. Ugaliing uminom ng tubig lagi para laging hydrated. Hinay-hinay rin sa pagkain. Pinag-iingat din ng mga nakakatanda at iyong naka-maintenance na gamot. Yung mga maintenance medications nila may work differently. Like for example, if you're during warmer weather, baka magkaroon ng effect yung mga gamot na iniinom nila because the tendency is our BP is much lower. Ayon sa Pag-asa, buong Mayo mararanasan ang matinding init ng panahon. Mas nakakaranas po ng mga heat index na matataas o yung umaabot po sa danger level. Mostly yung mga areas na po na yun, yung malapit po sa mga bodies of water and also yung mga areas po na highly urbanized, yung may marami na pong buildings. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.